Makikilala na po natin sa mga susunod na araw, linggo at buwan kung sino ang merong paninindigan at sino yung itinuturing nating takot o maka-Duterte. Ito ay pagkatapos nga po na magdeklara si Sara Duterte na siya ay tatakbong Pangulo sa 2028. Alam po ninyo, itong nangyaring ito, maraming sektor talagang may karapatang mag-react at magplano. Kahit na ang business community, siguro ilang araw lang mananahimik yan, pero magsasalita pa rin yan dahil may epekto yan sa business. Lalo na sa mga foreign investor. Kasi mahalaga yung kumpiyansa ngayon at ang susunod na taon. Dahil ang pagninegosyo, mahabang pagpaplano, mahabang programa at nakasalalay yan sa policy ng gobyerno. Dahil ang gobyerno po ang number 1 employer dito sa Pilipinas. Sila may hawak ng kapangyarihan at batas. Kaya yan ang pinakikiramdaman ng business community. Ngayong natitirang 2 taon kalahati, more or less ng Marcos administration, stable pa yan. Pero kung ang forecast nila ay for 5 or 10 years na kailang business sa Pilipinas, mag-iiba yan. Kasi mayroong nagdeklara na kandidato na Duterte. At definitely magkakaroon tayo ng eleksyon sa 2028. At siyempre, pagdating naman sa mga politiko, wala naman tayong aasahan dyan na matino. Hindi ko nila lahat. Karamihan dyan, balimbing. Personal interest. Kakaunti ang maninindigan. Maniwala kayo. Madaling bumaliktad ang mga politiko kung saan sila makikinabang, doon sila nakakalimutan ng karapatan ng mamamayan at saka prinsipyo. Tayo naman, dahil tayo nag-oobserba sa nangyayari, hindi naman ako politiko, hindi naman ako taga-gobyerno, titingnan natin kung sino ang gagawa nito. Sino ang may paninindigan para sa totoong pangailangan ng bayan, sinong matatakot, sinong magbabalimbing, sinong magbabaliktaran sa susunod na mga araw. Ganun po yun. Masakit man, pero yan ang katotohanan. Ibang-iba ang politika sa Pilipinas kaysa ibang bansa na mga mayaman. Kasi sa ibang mga bansa, ang nachismis sa korupsyon, resign ka agad. Ang nachismis at kinasuhan na mayroong korupsyon, hindi na kumakandidato at hindi na ibinoboto ng kailang mamamayan. Kaya, matitino ang mga bansang ganon ang ginagawa. Kaya tayo naghihirap. Paulit-ulit tayo na kayang-kayang bulahin, linlangin ng mga politiko. Kahit siyang katutak ng mga kaso sa graft and corruption, kahit marami ng pang-aabuso, pag nakuha kayo sa pasayaw-sayaw, padrama-drama, paawa, gimmick, ibinuboto na. Tapos, maghahanap ng pagbabago. Ang mahihirap, pasintabi na po. Kaya ang mahihirap ay lalong naghihirap kasi mali ang ibinoboto. Ang mayaman at politiko kaya lagi nagtatagumpay kahit kurap kasi nagagamit nila ang salapi at kapangyarihan. Yun ang problema ng Pilipinas na paulit-ulit na sa ilang dekada. Kaya dapat magising, matuto kung gusto ng kaunlaran, pagbabago. Alam niyo kung tutuusin ang ating ang Pilipinas po, ang ating bansa, napakayaman. Lahat na nasa sa atin. Hindi katulad tayo ng ibang bansa. Sa Singapore, walang sakahan. Sa Middle East, walang sakahan. Pero ang yayaman nila. Dito sa atin sa Pilipinas, nandito mga sakahan, katubigan, karagatan, kalikasan, napakarami. 7,500 island, meron tayo. Ginto, minahan, lahat meron tayo. May sariling tubig, may sariling oil, kahit pero kulang. Kasi mali ang mga ginagawa ng mga
nakapwesto sa gobyerno. Hindi dinidevelop ang likas na yaman dito sa ating bansa. Nakapokus sa pangungutang. Nakapokus lang sa paggastos ng pera, pero kulang ang income kaya puro utang. Bakit yung mga mayamang bansa na wala namang sapat na likas na yaman, bakit sila mayaman? Nag-i-import sila ng pagkain, nag-i-import sila ng tubig, pero mayaman sila sa atin. Tayo, lahat ng pagkain, meron tayo. Lahat ng sakahan, kahit anong sakahin, anong pananim, meron ng Pilipinas. Tubig, napakarami natin. Hindi lang tubig alat. Natural na tubig galing sa likas na yaman. Hindi ho nadidevelop. Yan ang dapat natin itanong sa mga gustong maging pangulo ng bansa. Mananatili ba ang kailang focus ay mangutang na mangutang kapag wala tayong pera sa malaking mga bangko sa buong mundo? Kailangan pa bang dagdagan ng 17 trillion na utang ng bansa? Samantalang kung dinidevelop ang maraming mga lugar, Luzon, Visayas, sa Mindanao, sobra-sobra ang magiging income at kita at trabaho ng mga Pilipino. Baka hindi na nga kailangan magkaroon ng OFW pag na-develop natin ang ating magagandang isla, magagandang mga probinsyang nakatiwangwang na pabayaan. Yun eh. Real talk lang. At dahil dyan, ang paghahanda para sa pampanguluhan, paghahanda para sa kaunlaran ng ating bansa ay malawak ang galaw. Hindi pwedeng iisang partido, iisang pamilya lang ang masusunod. Dapat mabago ang maraming mga dapat gawin. Di ba? So, dahil dyan, for information and education ng ating mga topic, simulan na ninyo ang pagsusuri. Total, mayroong nagdeklara ng gusto maging Pangulo. Sino ang dapat na maging katunggali niya? Sino ang karapat dapat at mayroong kakayanan at magandang plataforma para sa kinabukasan ng ating bansa? Iyon ang dapat hanapin. Sino yung may magandang puso, makabayan, at totoong alam para hawakan ang ating bansa. Yung maganda ang plataforma sa foreign policy, sa ekonomiya, security, kahirapan, at problema pang kalikasan, yun ang karapat-dapat. Kung mayroong makakapagdeklara na kaya nilang gawin at tugunan, dahan-dahan ang maraming problema ng bansa. Yung totoong merong political will. Hindi pwede yung puro kampihan. Hindi yung pwede yung puro balimbingan at sipsipan lang at nagbabago na ang nakaupo sa gobyerno. Ilang dekada na po, mula pa noong 1986, doon tayo magsimula. Pagdating ng 2028, 41 years na ang demokrasya under 1987 Constitution. Pero nagbago ba ang buhay ng Pilipino? Yung mahirap ba, yung gumanda ng buhay, o yung mayaman at politiko, lalo lang silang nagtatagumpay? Aralin natin kung ano maganda para sa ating pamilya at kabataan. Please like and share ang video ito.